Paano nga ba mag-sign up dito sa eGov app? Lalo kung inaasahan ninyo na makakakuha kayo o beneficiary kayo ng cash assistance mula sa Uplift program ng DSWD. Pag-usapan natin bakit dapat may eGov at paano yung actual steps sa pag-sign up. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ayon na rin sa website ng DSWD, nag-start na nga yung pag-distribute para sa Uplift program kung saan maraming pamilya ang makakakuha ng 2,000 pesos na cash aid. Pero ang layunin nito ay hindi dapat ganun kahirap makuha yung cash assistance. Sa umpisa, magiging manual muna yung pagbibigay. Pero eventually, sa mga susunod na buwan, kailangan matransfer na yung pera via GCash or pwede rin land bank. Para nga naman, hindi na kailangan pumunta pa sa mga payout centers kung saan pwedeng magtagal at pwedeng maantala yung pagtanggap nga ng ayuda. So ano yung dapat nating malaman? Sa buwan ng July, manual nga ang pag-payout, pero starting August hanggang December, kailangan matransfer na ito via GCash or land bank. Dito na makukuha yung pera. At ini-encourage nga ng gobyerno o ng DSWD na yung mga beneficiary ay i-download na at mag-register sa eGov para nga naman mas mapabilis yung pag-enroll ng napiling payment channels. Ano yung payment channels? Ito nga yung GCash or land bank. So pag-usapan na natin kung paano nga ba magkaroon ng account dito sa eGov at ano pa yung iba mong dapat pang malaman. Tatlo yung steps sa pagdadaanan natin. Una, kailangan mo munang i-download at i-install yung app. Pumunta sa Play Store at sa App Store. Pumunta sa search. I-search ang eGov or i-type dito sa search apps and games. At makikita nyo itong DICT e-government. eGov PH yung kailangan nating i-install. Kapag okay na, tap open. From here, pwede nang mag-register. Ito na yung pangalawang step. Kanina, nag-download and install tayo. Second step, register naman. Kailangan nyo lang i-provide yung kumpletong pangalan ninyo, maging email address. Sa email address, kailangan active ito kasi may ipapadalang 6-digit code. Ang halimbawa nga pala ng email address ay yung gmail.com or yahoo.com. Pero mas madalas na ginagamit na natin yung gmail.com, especially kung meron kayong Android phone. Ito yung halimbawa ng email from eGov. By the way, wala itong link, sa junk code lamang. So, sa inyo, kapag may link na pinapaklik sa email, magtaka na kayo. Kasi dapat, ang meron lang dito ay yung code nga na siyang i-enter dito, i-tap ang next. Ang susunod naman ay enter mobile number. Cellphone number na dapat hawak ninyo kasi yung code na kailangan nyo ay isa-send sa phone number na yon. Ilalagay siya dito, kailangan hindi matapos yung oras dito or else kailangan nyo mag-request ng another code. Kapag okay na, i-tap yung next. This time, create your MPIN. Ito na yung pinaka-last step sa pag-register. Para saan ang MPIN? Ito yung password ninyo every time mag-login sa eGov app. I-enter siya twice. Kapag okay na, congratulations! You have successfully created your account or nakapag-register na tayo successfully. Pwede nang magamit yung MPIN na in-enter natin kanina para makapag-login. Pero, hindi pa dyan natatapos, which is ito na yung third step, kung saan kailangan i-click itong verify now. Sa pag-verify, ang kailangan i-provide ay yung citizenship, kung Filipino ka ba, birthday mo, and also yung gender, male or female. Kapag okay na, tap next. Next naman ay current address, country, province, city, kompleto yung lahat ng info, tap next, at i-review lahat ng information. Tap next kapag okay na. Kakailanganin ng pirma at selfie. This time, pirma muna, tap continue, tap confirm. Ito yung reminder sa selfie. Tap to launch camera. Pwede nyo piliin yung only this time or while using the app. From here, sundin lang ang instructions sa pag-take ng selfie. Kapag okay na, hintayin lang yung ganitong itsura kung saan happy ka ba sa picture. Kapag hindi, retake photo. Kapag okay na, tap yes, I'm happy. At upgraded na yung account. Fully verified na yung eGov app. So, meron ka ng eGov account. This time, pumunta ka naman sa Google Chrome mo
i-search itong link ng DSWD para sa Uplift. Ngayon kasi wala siya sa loob ng eGov. That's why sa labas muna natin gagawin. Hindi ko alam kung sa future magkakaroon ng update, pero sa ngayon, ito yung gagawin natin. uplift-g2p.dswd.gov.ph. Again, sa Chrome or kailangan siyang i-search online. At dito ka mapupunta. Sa privacy notice muna, click continue. Kung mapapansin nyo, sign in with eGov yung option dito. Tap natin yan. Yung email address or phone number na ginamit nyo sa eGov, which is pwedeng ma-double check dun sa account ninyo, siyang ilalagay nyo dito. Kahit isa lang, pwedeng email or phone number. Sa akin, phone number na lang. Tap ko yung next, and then continue tayo. This time, magpapadala ng OTP doon sa phone mo. So, i-enter lang natin tong OTP dito. This time, yung MPIN or yung PIN pala na pinang-login mo sa eGov. Matatandaan, kanina nag-set up tayo ng MPIN, diba? Siyang ilalagay dito. Sign in tayo. Dito na malalaman kung pasok ka ba sa listahan. Accept and continue. Pag ganito ang nakita nyo, pasok kasi ang gagawin nyo na lang, mag-enroll kayo ng GCash or Land Bank na siyang gagamitin para sa digital payout. Ang kailangan nyo lang i-enroll ay yung phone number or account number nyo sa GCash and then account name. Kung Land Bank, ganun din. Sa akin, GCash na lang. At successful na update na yung record natin sa Uplift. Kung makapansin nyo, hindi tayo nag-register sa Uplift. Instead sa eGov lang, at in-update yung record sa Uplift. Sa mga susunod na buwan, dapat makuha nyo na yung 2,000 pesos doon sa GCash account niyo. By the way, kung sakali nagkakaroon kayo ng error na katulad nito na hindi kayo kasama sa payout assistance, huwag mag-alala kasi baka mamaya nandun pala kayo sa manual payout lang muna. Kapag naka-receive kayo ng notification mula sa barangay or sa munisipyo ninyo na maka-receive kayo ng 2,000 sa Uplift, punta kayo doon kasi doon sa site pwede na kayong mag-register or mag-update ng record nyo sa Uplift kapag nabigyan na kayo ng 2,000 pesos manually. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!